Diyos ko po, I truly want a trial. I want bloodbath talaga. Yun ang sinabi ni Inday Sara. At pagkatapos niyang sabihin yun, mga bossing, eto, nagkaroon na ng biglang lumambot. Biglang lumambot itong ating pinakamamahal na presidente. Bagay. Parang gawin ang conclude. Bakit? Baking gabi na Oh, ayan. Oh, so dito tayo mga bossing at pakinggan naman natin yung vlog ng ating magaling na presidente. Alam mo, bilib na bilib din ako sa iyo, BBM. Ang daming problema ng bayan, putang ina, nakuha mo pang magpa-interview. Oh, at balita ko magiging regular daw to, magiging regular daw to. Ngayon, ito si Tunying nung nakaraan sinasabi nito na ito daw ang pinaka-corrupt na gobyerno, yun ang sinasabi niya nung nakaraan. Pero dito, sinasabi niya kay Bongbong, bait-bait mo. So hindi natin alam kasi tingnan mo. Si Toby Chanko, nilalaglag niya ang Kongreso at sinasabi niya nga na may hokus-pokus sa Kongreso. Iniiwas niya si Bongbong. Si Amy Marcos, yun din ang sinasabi, walang kinalaman si Bongbong, yung mga nakapaligid kay Bongbong. Yun daw ang kriminal, si Lalay daw at saka si Kokak. Yun daw ang sumisira sa pangalan ng kapatid niya. Oo, ngayon, sabi ko nga hindi tayo mapapaniwala nitong mga gunggong na to. Unang-una sa lahat, ang nagsulong ng impeachment, nagpapirma yung anak niya. So, kahit na anong deny niya na wala siyang kinalaman sa impeachment at ayaw niya mag-push through, ang yabang-yabang ng sagot niya dati na, di ba? Trabaho na yan ng mga kongresista, trabaho na yan ng anak ko, sinabihan ko yung anak ko, ang advice ko sa kanya, gawin mo yung trabaho mo. So may mga ganun siya, hindi ba? Tapos ngayon, biglang bait-baitan na siya. Hindi ko malaman kung bakit. Ramdam na rin nila, mga bossing, yung pressure na lahat na ng taktika ginawa nila. Pag-upo pa lang nila, lahat na ng taktika ginawa nila. Binaboy ang KOJC, binaboy si Pastor Kibuloy, pinamigay si Pangulong Duterte, pina-impeach si VP Sara, sinira-siraan yung magkapatid ng mga Duterte. Pero hanggang ngayon, mahal pa rin ng tao ang mga Duterte. Nag-manifest po yan dito sa eleksyon. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan natin ng manual count kasi 17 million yung overvote. Ibig sabihin, 17 million na boto yung hindi nabasa. Pinakamalaki po ito sa kasaysayan ng eleksyon sa Pilipinas. Noong 2019, 1 million lang ang overvote. O ibig sabihin, it's either sobra-sobra yung nailagay nila na kandidato sa pagkasenador. Pero this time, grabe, whopping 17 million plus ang overvote. So kanino yan? Kaninong boto yan? So pwedeng, kung yung mga boto na yan pumasok, kahit na 1 million lang ulit yung overvote ngayon, meron sanang 15 million to 16 million na mga boto na pumasok pa. Kanino yung mga boto na yan? Yun dapat natin malaman. Ngayon, sa kabila ng ginawa nilang pag-aayuda, sa kabila ng ginawa nilang pakikipag-alyansa sa mga komunista, sa mga media, sa kabila ng paninira nila, hindi pa rin nila kayang tibagin ng mga Duterte. Kaya eto, nambubudol na naman si Tarantado. Para sa akin, budol to. Putang ina, ano pa bang aasahan mo? Ano pa bang aasahan mo sa isang sinungaling? Kapag ang isang sinungaling, nahuli mo magsinungaling ng 3 beses, wala na sasabihing matino yan. Anong sinabi nung gagong to? Walang pakialam daw sa ICC, hindi daw mag-ICC, boom, boom, boom. Biglang si Pangulong Duterte nasa ibang bansa na. Sabi nitong kupal na to, hindi ba? Sabi nitong kupal na to, unity, mahal si Inday Sara, BFF, anong ginawa kay Inday Sara? Binaboy ng pinsan niya, wala siyang nagawa. Sinabi nga ni Winnie Monsod, for the next 3 years, do you think may patutunguhan ng bayang Pilipinas? Ang sabi ni Winnie Monsod, putang ina, galit na yun sa mga Duterte. Ang sabi ni Winnie Monsod, wala talaga tayong patutunguhan. Walang alam Pangalawa, yung sinasabi niya at saka yung ginagawa niya, magkaiba. Oo, iba programming nitong engot na to. Meron siyang 2 server sa utak niya. Yung isa sa pagsasalita, yung isa sa pagkilos. Iba yung ginagawa dun sa sinasabi. So bakit tayo maniniwala dito?
Pero tingnan natin yung laman nung kanyang vlog at tingnan natin kung ano yung mga sasabihin niya rito na makakatulong sa bayang Pilipinas. Kasi supposedly, presidente ka, dapat lahat ng ginagawa mo nakakatulong sa bayang Pilipinas. Tingnan natin kung anong may tutulong sa Pilipinas nitong pinagsasasabi nito. Kasi ang yabang nito, remember? Tandaan nyo ang yabang nito nung panahon ng kampanya. Putsang ina, kung makapang-asar sa mga Duterte, akala mo tali-talino nila. Yung hirap na hirap daw, pinabili ng suka, and so on and so forth. Napakamata-pobre ng punyetas na ito, wala namang alam. O ngayon, nagpa-podcast, putang ina, pinapalabas niya ngayon na wala siyang problema, mabait siya, ang may problema, iba. Tangina, lokohin mo lelang mo, pakinggan na lang natin para ating mahimay-himay. Anymore, just do it. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Masyado raw kasi kayong mabait. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Yung pa lang eh. Ito naman si Katon yung asong-aso eh. Masyado po kayong mabait. Oo nga, masyado ako mabait. Ulol! Tangina mo, may mabait bang sinira mo simbahan ng KOJC? May mabait ba? Putang ina, pinadala mo si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Wala namang kasalanan dito sa Pilipinas. Hindi nyo nga kinasuhan dito, pinakasuhan nyo sa ibang bansa. Tangina, may mabait bang ganyan? Putang siya, puro magnanakaw yung mga nakapaligid sa kanya di umano. May mabait ba na ganyan? Mata pobre? Ang tingin sa mga kalaban sa politika, pinabili ng suka. May ganyan bang mabait? Yan to si Katon Ying, parang asong ulol na din eh. Sige, pakinggan pa natin yung bolahang portion nila. Inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh, Mr. President. Mabuti naman, mabuti naman. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate. Para sa akin, I have two conclusions din sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Nagsawa na daw ang Pilipino sa politika, yun ang tingin niya. Tanga, nagsawa na sa kabubuan mo. Sa politika, sino pa sa politika? Tanga na, nagsawa na sa mga pangako mong hindi mo natutupad. Yun ang totoo. Kaya kailangan pang magkaroon ng ganito karaming overvotes. Sa sobrang gigil ng mga tao, putang ina yung pagtatak nila sa Duterte bumakat hanggang sa likod. Kaya nag-overvote siguro, putang ina niyan. Baka lumagpas-lagpas pa sa bilog yung kanilang mga tatak sa sobrang gigil sa'yo. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat. Hindi mo sawang-sawa na daw sa politika yung mga tao. Kung di ba namang gago to. Noong nanalo si Pangulong Duterte noong 2016, yan yung unang-una niyang ginawa. Kaya nga niya pinalibing yung tatay mo eh. Kahit na wala namang nagawa yun sa bayan, putang ina niyan. Puro pagnanakaw lang ginawa ng tatay mo. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Sabi niya, this issue has been dividing us for a very long time. It's about time to end this. Maraming magagalit, so be it. Wala akong pake. Mahal ko Pilipinas, itigil na natin yung politika. Yung away ng Aquino at saka Marcos, tapusin na natin. Ilibing na natin to para move on na tayo. Kasi it's been, 30, 40 years? Na pinagtatalunan natin to, o I will take the blame. Ilibing na natin to. Ano sabi ni Kiko Pangilinan? Huhukayin pa nga yung tatay mo eh. Diba? Daming nagalit nung ginawa ni Pangulo yun. Tapos anong ginawa ni Pangulong Duterte? He made a truce with the communist. Anong ginawa niya? Nakipagkaibigan siya kay Joma Sison. 4 na rebelde. 4 na makakaliwa, komunista, ang inilagay niya sa kanyang gabinete. Anong nangyari? Putangin niyan. Nagka-leche-leche, ina-ambush yung mga sundalo natin. Hindi ba? Tinapos ni Pangulong Duterte lahat yan nung term niya. Anong ginawa ni Pangulo? Nagtrabaho lang ng nagtrabaho. Build. Ang daming projects.
inubos lahat ng kriminal, inubos lahat ng inubos lahat ng mga hayop sa Pilipinas. Kaya nga gigil na gigil kayo kasi nagtrabaho eh. Walang nakapangurakot eh. Ang ganda ng nangyari sa Pilipinas. Walang politika kay Pangulong Duterte. Trabaho lang ng trabaho yun. Hindi ba? Ang daming ang bumabati ko sa kanya. Obstructionist na nga si Leni Robredo. Ang daming bumabatikos kay Pangulong Duterte ng mga vlogger. Fine-fake news siya, Indol. O, anong ginawa ni Pangulo? Wala siyang paki, basta trabaho siya ng trabaho. Binuhos niya lahat ng trabaho sa Pilipino. Tapos sasabihin mo, nagsawa na sa politika? Nagsawa na sa politika yung mga putang ina yung mga Aquino tsaka kayong mga Marcos. Nagsawa na tao. Kaya nga nanalo si Duterte. Tapos, nung 2019, hindi na nakaupo yung 8 diretso eh. Dahil sa gigil sa pamilya nyo eh. Hindi ba? So, pinatay ni Pangulong Duterte yon. Nung nanalo kang kupal ka, ayan, dyan bumalik yung politika. O so, sino ngayon may kasalanan? Bakit natalo yung mga kandidato mo? Eh di ikaw. Gunggong. Hindi lamang sa akin, hindi sa aming lahat. Tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin pa rin. Yeah, Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. O, tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Maggawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, Uh-huh. disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Alam mo pala eh. Ano yung dapat gawin mo? Disappointed ang tao sa trabaho mo. O anong dapat gawin mo? Para hindi na sila ma-disappoint, umalis ka na. Kung mahal mo Pilipinas at ayaw mo na ma-disappoint yung tao, 3 years ka nang walang ginagawa, aminado ka naman pala eh. Ba't nandiyan ka pa? Lumayas ka na. Wala kang nagawa na 3 taon. Anong ine-expect mo? Magagawa ka pa ng 3 taon na susunod? Di ba, umpisa pa lang, dapat nga masipag ka magtrabaho. Di ka nga nagtrabaho eh. Magtatrabaho ka pa, kung pauwi ka na, paalis ka na. O, eh di wala na. Maglilinis ka pa ba sa bahay mo? Kung alam mong aalis ka na, lilipat ka na ng bahay, may iba nang titira dito? Siyempre, hindi na, di ba? Ipapakumpunin mo pa ba yung mga sirang kisame? Kung aalis ka na rin lang, na ibenta mo na tong bahay na ito? Hindi ba? Hindi papipinturahan mo pa ba yan? Yung mga butas ng mga bubong, papaayos mo pa ba? Hindi na, di ba? Kasi paalis ka na, palabas ka na. Oh, nung unang lipat ka sa bahay at nakita mo yung mga sira, wala kang ang ginawa eh. Titira ka dyan ng 6 na taon na wala kang ginawa. Eh lalo pa kaya kung paalis ka na. Tayo na baka lalo mo pang sirain yan. Yung mga inidoro, barahan mo ng mga basahan para kahit anong flush, hindi lumubog yung mga etchas. Lahat ng mga kanal, ng mga floor drain, pasakan mo ng mga semento. Sasabutahihin mo na yan. Bakit? Kasi nga, paalis ka na. Ganyan ang ugali ng mga Pinoy. So, kung yung unang 3 taon, you are acknowledging na nagalit ang tao na wala kang nagawa, o anong gagawin mo ngayon? O, hindi ba? Mantakin mo, ang laki ng inutang mo. Nangutang ka na naman. Pagkatapos ng eleksyon, 25 billion na naman inutang mo. Utangin lang yan. Ano pa lang, second quarter pa lang ngayon. 90% na ng budget na i-release nyo na. O ikaw ang pinakamalaking inutang na presidente, yung inutang ng 6 na taon, 3 taon lang inutang mo. Tapos wala namang proyekto. O, so anong magagawa mo sa susunod na 3 taon? Kung with all the resources, with all the money na nakuha ninyo, noong 3 taong nakaraan, eh walang nangyari, o eh anong mangyayari para sa susunod na 3 taon pa? Wala na rin. So, dapat, kung ako sa'yo, magpahinga ka na lang. Pahinga ka na, matulog ka na lang. Kung gusto mo, magparty ka, uminom ka, lahat ng usok sa buong mundo, huygupin mo. Wala kaming problema, pero walang iya, oh. Kahit nga drug test ka, simple-simple, yun na lang ang gagawin mo, hindi mo pa magawa eh. Uupo ka lang doon, kukuhanan ka lang ng buhok, wala ka nang gagawin, hindi ka mag-iisip. Wala kang gagawin, kahit matulog ka, magagawa mo yun. Hindi mo nga magawa eh. Bakit? Hindi mo kaya magsakripisyo para sa Pilipino. Hindi mo kayang tanggapin o hindi mo kayang ipakita sa Pilipino o linisin yung pangalan mo sa Pilipinas.
Nagsasasabi mo, Bongbong, puros joke time na naman tong pinag-uusapan nyo rito. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Palagay ko ang nangyari dyan, dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko, kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long-term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So, tinatrabaho namin. Kaya ang lalaki, yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Opo. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Hindi naman ikaw gumawa nun eh. Ikaw lang nag-groundbreaking, tumigil ka nga. May babadgetan nyo na lang yun eh. Ang tagilan, dahil pa sinasabi, sinisiyo pa yung subway, ang ganda-ganda sana ng project subway, 2028, dapat papakinabangan na natin yan. Oo, wala na nga eh, pinatigil nyo na nga eh, kayo talaga oh. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Oo nga, sana nga eh, matagal ka na matapos. Ako, ngayon pala matapos ka na eh. Kahit wag na matapos yung subway, basta mawala ka lang, okay na kami. Sanay na kami dyan sa traffic sa EDSA eh, pero yung sa mga katulad mo, hindi kami masanay-sanay. Oo. Pero sabi ko, kailangan mga gawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, Meron ka ba niyan? Nasa isip daw niya. Meron ka ba nun? may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Opo. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, Sabi niya, hindi daw nila nakita. Putang ina Bongbong, ngayon ka lang papunta ng Pilipinas, ngayon mo palang nakita yung traffic, ngayon mo palang nakita yung traffic. Yung pila sa tren, ngayon mo palang nakita. 3 taon ka na nakaupo, hindi mo pa rin nakikita yan, ngayon mo palang nakita. Alak ng tinapay, 3 taon na lang natitira sa termino mo. Ngayon mo palang naisip yan, walang hiya ka. Dapat bago ka tumakbo, biglang Pangulo, may plano ka na. Dapat meron ka ng blueprint ng gagawin mo, meron ka ng program. Wala eh. Kaya na para kang si Willie Rebillame eh. Na kapag nanalo, doon pala mag-iisip ng gagawin na trabaho. Anak ng toklay na yan talaga. So dito umamin si Pangulong Marcos na talagang mahina siyang nilalang. Umamin talaga siya na wala talaga siyang alam. With all the consultants na meron ka, nandiyan pa si Larry Gadon na advisor mo. Utang inang yan. Ang tali-talino ni Larry Gadon, hindi kanya na-advisean tungkol dyan. Nagagalit na nga si Claire Castro nun, napakadami mo daw advisor eh. Ikaw lang daw ang presidenteng nuknukan ng dami ng advisor. Hayop sa dami yung advisor, pinapasweldo ng gobyerno yan, walang naitutulong sa'yo. 3 years ka na. Hayop na buhay to. hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Opo. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ayun ang talagang bibigyan natin ng atensyon Pero, ngayon. inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, na tuloy-tuloy na yan. Kailangan nang talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron... So mabuti na lang din. Inamin yun, mahina siyang nilalang. Kaya lang, wala na, 3 taon na eh. Ngayon mo palang inamin na mahina ka. Paano ka ngayon lalakas? Ditong interview nga na to, tinanong mo, hindi natin nakita yung mga commuters, EDSA, traffic, and doon. Meron ba siyang programa na solusyon?
Doon sa mga sinasabi niyang nakikita niyang maliit na problema, wala. Wala. Basta nagpa-interview lang siya. Nakita niya yung problema. O so, paano niyo ngayon susolusyonan yun, sir? Wala lang. Tangin niyo, bahala kayo. 3 years nga eh. Wala akong nagawa eh. Susunod na 3 years pa. O kaya gusto niyo, extend niyo yung term ko, 9 years. Para back to zero. Start tayo ngayon. Gawin natin lahat. Doon pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang. Araw-araw pumapatak yung ano Yung metro, yung metro. Oh. Anong nararamdaman niyo kapag pagtingin niyo, 1,130 plus days na ganun. lang. Ano po ang nararamdaman niyo pag gano'n? Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayamang kong kaibigan, yung mga malalaking Taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Ganyang katanga yan. O, tinan mo kinumpara niya yung sarili niya sa mga Taipan. Sino yung mga Taipan? Sabihin natin, si Henry C. Kaya si Ramon Ang. Bakit? Kasi kayo, pag nag-utos kayo, ginagawa na lang kagad. Ako hindi Oo, dito pag nag-utos ako, ang dami ko pang kukumbinsihin. Anak ng tinapay. Tangina, napakahina mo talaga. Alam mo ba na ikaw ang pinakamasarap ang trabaho dahil makapangyarihan ka sagad? Nasa iyo ang sundalo, nasa iyo ang militar, lahat ng ahensya ng gobyerno, nasa iyo. Ikaw ang maglalagay ng mga tao dun. Putang ina, ibig sabihin, napaka-incompetent mo. Pag may inutos ka sa mga tao mo, hindi nila sinusunod. Pag may inutos ka sa mga cabinet secretaries mo, hindi ka sinusunod. Anong plano mo? Di tanggalin mo yung cabinet secretary kung di ka ba naman tanga. Presidente ka na turingan. Walang hiya. Sabi, putang ina niyan. Hindi ako talaga makapaniwala na naririnig ko to sa isang presidente. Ganito kahina yung presidente natin. Ikaw ang chief of staff, chief executive, ikaw ang 5-star general ng mga pulis sundalo. Anong ginawa ni Pangulong Duterte during his time? May pandemic pa, yabang-yabang mo. Walang nagawang mabuti nung panahon ni Duterte. Putang ina, ikaw ngayon umaamin ka na wala kang silbi, na hindi ka pinakikinggan ng mga tao sa paligid mo. Kaya tanggalin mo. Ikaw nga ang boss Ikaw ang presidente. Kung di ka ba namang gunggong talaga Putang ina, nag-utos ka, hindi sinunod. Anong gagawin mo? Sibakin mo. Kung gusto mo, ipakulong mo pa kung magnanakaw yan. Ginawa ni Pangulong Duterte noon, which is si Pastor Apollo Kibuloy ang nag-suggest sa kanya na kumuha ka ng mga cabinet secretary galing sa military. Why? Because yung mga military men, yes man yung mga yan. When you ask them to do something, they will do it. Wala nang tanong-tanong. Result-oriented ang mga yan. Kaya ang kunin mong mga cabinet secretaries, puro militar. Anong ginawa ni Pangulong Duterte? Sumunod kay Pastor Kibuloy. Kinuha niya sila Anyo. Diba? Kinuha niya sila... basta pinagkukuha niyan sa gobyerno, puros mga militar. Kahit walang background. Klaro, yung gusto mangyari ni Pangulong Duterte, walang korupsyon, gawin yung mga proyekto. Nagawa naman. O ganun kapag ka may political will. Tapos ngayon sasabihan mo na believe ka sa mga sa mga Taipan. Di yung Taipan yun ang gawin natin presidente. Ganyang kakahina. Ba't nandiyan ka pa? Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin Pwede mangungumbinsi ka, Bongbong, sobrang hina mo. Saan ka pinaglihi? Sa sa marshmallow? Pagka meron kang inutos, basta hindi paglabag sa batas, inutos mo, ginagawa nyo Diba? Yung ginawa nyo sa KOJC, labag sa batas yun. Yun ngang labag sa batas na ganun, na kapal ng mukha mo, na atim nyo yun Yun pa kayang para sa bayang Pilipinas. Kapag para sa sarili nyo, kahit illegal, ginagawa nyo
Tapos ngayon, sasabihin pa, paasahin mo kami, sasabihin mo sa amin na pag may inutos ka, walang sumusunod sa'yo. Kung ganun, umalis ka na dyan. Hindi ba, ang dami mo pang sino may sabi sa'yo na kukumbinsihin mo pa sila? Pag meron kang gustong ipagawa mo na lang. Dire-diretso mo na. Gawin nyo na to, ito yung resulta, gusto ko, ganito, ganyan, bahala kayo, by all. Si Pangulong Duterte, wala tayong pera na itaas niya yung sweldo ng mga sundalo tsaka pulis eh. Naitaas niya yung mga budget ng mga kung ano-ano eh, para lang sa bayang Pilipinas eh. Ganyan pag may political will, it means, bongbong, inaamin mo sa interview na to, mahina ka talagang nilalang. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre, ilalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para ito, implement ninyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay, sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, baka hindi. Ito rin naman. Apo. Baka naman kasi illegal yung pinapagawa mo. Sorry, tumalsik palaway ko. Bakit ka makukuha kung legal yung pinapagawa mo, bongbong? Putang ina, baka naman yung pinapagawa mo illegal, kaya ang sabi sa'yo, makukuha kami. Putang ina, ang dami niyang inamin dito, no? Ang daming inamin niya dito na pag may pinapagawa daw siya, ang balik sa kanya, makukuha kami. Putangin lang yan, sagot yun ng illegal eh. Illegal yung pinagagawa mo, kaya ang balik sa'yo, baka makuha tayo. Bakit kayo matatakot sa kuha kung hindi kayo mga magnanakaw? O kita ninyo, sabi ko nga sa inyo, tangina, ito hindi talaga to pwede magsalita ng mahaba eh. Mabibisto talaga siya, napakahina din ito ni Katonying, hindi inedit out ito eh. Kasi ako, pag may inutos ako, ang ibabalik sa akin, baka makuha kami. Oo, totoo naman. Putangin lang yan. Kung pinagnanakaw mo sila, yun ang isasagot nila sa'yo, baka makuha kami. Pero kung wala ka namang ginagawang pag-utos sa kanila na pinagnanakaw mo sila, ba't kayo makukuha? Ang sagot nyo, ha? Ba't ka makukuha? Pinagnanakaw ba kita? Tangin lang yan, trabaho mo yan eh. Gusto ko lang, halimbawa, itong edukasyon, gusto ko ganito. Anong sinasabi mo makukuha ka? O malamang inuutos nito, puro kabulastugan talaga. Kaya yun ang balik. Sir, talaga namang mahirap yan. Pag puros kahayupan yung inuutos nyo, talagang hindi nila yan susundan. Lalo na kung sila yung masisisi balang araw. Huling-huli sa akto si BBM, no? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama matatakot para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama pa
wala